Life After Prison. By Silence You. Kabanata 601. Sa Riversen, pumunta si Jada sa bahay ni Quintes na may dalang maraming regalo matapos siyang imbitahan ng mga Novak. Habang naglalakad silang dalawa sa bakuran, sinabi ni Jada kay Quintes. Kumusta ang pakiramdam mo, Quintes? Bumuti na ba ang mood mo kamakailan? Maaaring nagdusa ka ng husto sa Brookborn, ngunit walang nakakaalam nito sa Riversen. Hindi mo ba naisip na kalimutan na lang natin ang nangyari? Naikuyom ni Quintes ang kanyang kamao nang marinig iyon at agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kalimutan ito. Hihihi. Hinding-hindi ko to makakalimutan. Hindi pa ako napahiya ng ganito sa buhay ko. Maraming makapangyarihang tao ng pamilya ko ang pinatay ni Severin at pinaluhod ako ng higit sa 1 beses. Matapos malaman ng mga magulang ko, sobrang asar na nila kaya gusto nilang kumuha ng pumatay sa kanya. Kung hindi lang namin alam kung gaano siya kalakas, matagal na namin siyang nilabanan hanggang kamatayan. Pagkasabi ng lahat ng iyon, huminto si Quintes. Tama ang sinabi mo na walang nakakaalam sa Riversen tungkol sa nangyari sa akin sa Brookborn, pero binabangungot ako tuwing gabi kapag umuuwi ako. Kahapon lang ay binangungot ako kung paano ako papatayin ni Severin. Marahil ay hindi mo maiintindihan ang takot na matakot na magising sa bangungot na iyon. Kailangan ko siyang patayin kung hindi ako makakatulog ng maayos sa gabi. Ipinahayag ni Jada ang kanyang pag-aalala, at sinabing, ako ay medyo nag-aalala, alam mo ba? Nakakapanghinayang na diretsyong binisita ni Valerian ang mga Shanahan. Paano kung dadalo siya sa kasal ni Severin? At paano kung mayroon silang napakagandang relasyon? Ano ang gagawin natin pagkatapos? At muli, aaminin ko na napakaliit ng pagkakataon na mangyari iyon. Hinawakan ni Quintes ang kamay ni Jada at sinabing, masyado kang nag-iisip, babe. Hindi pwede yan. Tsaka 2 araw na lang dadating ang pinsan ko, at sinabi rin sa kanya ng mga magulang ko ang nangyari. Kahit na sinabi niyang ayaw niyang pumatay ng tao, matutulungan pa rin niya akong mapilayan si Severin at pilitin ang lalaki na lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Totoo ba yan? Nakakatuwa kung handang tumulong ang malayong pinsan mo. Nag-aalala ako na hindi niya ibababa ang kanyang ego para tulungan ka, dahil junior warrior siya at lahat. Napangiti si Jada, at nabuhayan siya ng loob ng marinig na handang tumulong ang malayong pinsan ni Quintes. Kung tutuusin, ilang beses na siyang sinampal ni Severin sa mukha noon, at nagkimkim pa rin siya ng pag-asa na baka lumuhad si Severin sa harap nila at humingi ng tawad na may belang mga paa. Hihihi. Huwag kang mag-alala. Niligtas ng tatay ko ang buhay ng tatay niya noong bata pa siya, kaya malaki rin ang utang ng pamilya nila sa amin, hindi siya tatanggi na tumulong, lalo na't naging maganda ang relasyon ko sa kanya mula pagkabata. Ngumiti si Quintes at confident na sabi. Natitiyak kong hindi si Severin ang katugma ng aking pinsan. Sakto namang tinapos nila ang usapan para makapasok sa bahay na may ngiti sa labi. Habang dumilim ang kalangitan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaupo sa gilid ng bangin sa Dracodeus Isle at nagsimulang uminom mula sa isang prasko ng alak. Ang gagong matandang wako na iyon. Nasa gitna ako ng kawalan, at walang tao. Anong klaseng pagkakataon ang naghihintay dito para sa akin? Hindi niya hinihila ang pa ako, di ba? Kung isasaalang-alang ang kanyang personalidad. Hindi na ako nagulat kung nagsinungaling siya sa akin. Matapos lumipad si Severin sa isla, napagtanto niyang malayo ito sa landas. Mga bato at damo lang ang kanyang nakita, at hindi niya maiwasang magmura matapos siyang mabaigo na makahanap ng kahit na sino roon kahit na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang pagmumura at pagbigkas ng isang paglaganap ng mga mura, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa gilid ng bangin sa unahan. Agad na nagningning ang kanyang mga mata, at lumipad siya para tumabi sa lalaki. Iyan ba ang nakamamatay na tao na sinabi ng matandang wako na dapat kong makilala? Matandang wako. Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Severin, pagkatapos ay tumayo, at sinabi kay Severin. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung ano ang pangalan niya? Awkward na ngumiti si Severin at sinabing. Hihihi. Pag-isipan mo, hindi siya.
Old Wako ang tawag ko sa kanya dahil ganyan ang tawag sa kanya ng lahat, at tinatawag nila akong Little Wako. Old Wako. Little Wako. Ilang beses na kumaibot ang mga labi ng nasa katanghaliang gulang bago niya sinabi. Ang pangalan niya ay Hartmut Waldenberg at ako ang kanyang junior, Ulrich Blausch. Oh. Kaya Hartmut ang pangalan niya. Life After Prison. Kabanata 602. Sumimangot si Severin, at sa wakas ay iniyuko niya ang kanyang mga kamay ng may paggalang kay Ulrich at sinabing. Pagbati, tiyuhin, Ginoo. Ang pangalan ko ay Severin. Pagkatapos magsalita, bahagyang ngumiti si Severin at sinabing. Sir, bakit hindi ka nabanggit sa akin noon ng aking master? Sinabi niya lang na pumunta ako dito sa 15 ng Agosto ngayong taon dahil may makukuha akong angkop na bagay. May ganoon ba? May ibibigay ka bang kayamanan sa akin, marahil? Ang nakangiting mukha ni Severin ang nagtulak kay Ulrich na sabihin. Hindi nakakagulat na tawagin ka ng lahat na Little Wako. Pareho kayo ng pagkakatulad ng senior ko, at iyon ay ang kawalan ng kaseryosohan sa inyong mga karakter. Awkward na ngumiti si Severin. Mayroon man akong seryosong karakter o wala ay wala sa punto. Gusto ko lang malaman kung umiiral ang pagkakataong iyon, at kung mayroong anumang kayamanan. Pinandilatan ni Ulrich si Severin at gumawa ng wine gourd gamit ang isang pitik ng kanyang palad. Inabot niya ito kay Severin at sinabing. Anong nagmamadali? Bakit hindi tayo umupo at uminom ng kaunti? Mabuti. Walang magawa si Severin, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maupo sa tabi ng lalaki. Ha, hindi ko man lang ginugol ang aking unang August Fest kasama ang aking pamilya. Pumunta ako dito sa pag-aakalang magkakaroon ako ng isang bagay na mahalaga, ngunit nauwi sa isang inuman sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang kabilugan ng buwan ay napakaganda ngayong gabi, ngunit narito, hinahayaan kong masayang ang sandaling iyon. Hindi alam ni Ulrich kung ano ang magiging reaksyon sa sinabi ni Severin, ngunit pagkatapos ay kinuha niya ang isang sinaunang libro at inihagis ito kay Severin, at sinabi. Kunin mo. Ano ito? Nakasimangot na tanong ni Severin. Ito ay isang mahalagang manual ng alchemy na nakuha ko ilang taon na ang nakalilipas. Naglalaman ito ng mga pamamaraan ng pagpino ng iba't ibang alchemical medicine, mga kinakailangang materyales, at iba pang mga puntong dapat tandaan sa panahon ng ang proseso ng pagpino. Ito ang isa sa pinakapambihirang bagay na makikita mo sa mundong ito. Bahagyang ngumiti si Ulrich. Wow, sir. Masyado kang mabait. Hindi maipapahayag ng mga salita kung gaano kita kamahal ngayon. Hindi maipapahayag ng mga salita kung gaano kita kamahal ngayon. Malamang na sumiklab ang digmaan kung alam ng mundo na mayroong isang napakahalagang bagay, at hindi pa rin ako makapaniwala na ibinigay mo lang ito sa akin. Napuno ng pananabik si Severin. Ang iilang race 8 ng first grade pills na nakuha niya kay Brandon noon ay parang basura agad sa kanya. Ang pagkakaroon ng gayong kayamanan ay magbibigay daan sa kanya na matuto ng alchemy, at ang simpleng pag-iisip tungkol sa kung paano siya maaaring maging isang alchemist, marahil kahit isang dalubhasang alchemist, ay sapat na upang makaramdam siya ng kagalakan. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist ay ang mga paksa ng malalim na papuri saan man sila pumunta. Mukhang napasaya ka niyan. Gumawa ako ng 2 kopya para sa sarili ko, para makuha mo ang isang iyon. Sabi ni Ulrich na may malabong ngiti. Salamat. Inilagay ito ni Severin sa kasiyahan. Gayunpaman, sinabi ni Ulrich. Masaya ka niyan. Marami pa kung saan nanggaling iyon, alam mo. Gasp. Huminga ng malalim si Severin at nagtatakang sabi. Nagbibiro ka diba? Ano pa bang meron? Para kang bukal ng yaman. Iniisip ko kung ang pagkakataong iyon na binanggit ng matandang Wako ay dahil sa mga kayamanan na nasa islang ito, ngunit isipin ang aking pagkagulat ng ito pala ay ang kanyang junior na naghihintay sa akin. Life After Prison. Kabanata 603. Inilibot ni Ulrich ang kanyang mga mata kay Severin at sinabing. Mayroon kang paraan sa mga salita, bata, at gwapo ka rin. Natutuwa ako. Halos himatayan si Severin. Anong meron sa kanya bigla?
Agad siyang napaatras ng ilang hakbang at may kakaibang ekspresyon habang nagtanong. Sir. Ayos ka lang ba? Sana wala kang kakaiba. Anteng-anteng. Oh, asar ka. Hindi napigilan ni Woolrich ang sarili na titigan si Severin at sabihin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Normal lang ako. Phew, magandang malaman iyon. Tinapik ni Severin ang kanyang dibdib at medyo na trauma ang sinabi. Bakit ka magkokomento kung gaano ka natutuwa na gwapo ako? Ang hitsura ba ay pamantayan para ibigay mo sa akin ang kayamanan? Hahaha. Wala akong sasabihin sa iyo. Kailangan mo lang malaman para sa iyong sarili sa hinaharap. Marahil ay aabutin ito ng 1 taon o higit pa. Natuwa din si Woolrich sa kislap ni Severin at iwinagayway ang kanyang palad upang makagawa ng isang mahalagang espada na pagkatapos ay inihagis niya kay Severin. Ito ay. Tinitigan ito ng mabuti ni Severin at agad na nagningning ang mga mata. Wow! Ito ay hindi isang ordinaryong espada. Ito ay isang espiritual na sandata. Napangiti si Woolrich at sinabing. Ang mga espiritual na sandata ay nahahati sa mga baitang 1 hanggang 9. Ang unang baitang ay ang pinakamababa, at ang 9 na baitang ay ang pinakamataas. Kahit na ang unang baitang espiritual na sandata ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong sandata, na higit na nalampasan ang mga ito. Ang espadang hawak mo ay isang espiritual na sandata sa 9 na baitang. Katulad kanina, napabuntong hininga si Severin nang marinig iyon. My goodness! Ito ay isang 9 na baitang espiritual na sandata. Kahanga-hanga. Hahaha. Magandang balita ito. Dapat mayroon kang masaganang kayamanan kung handa kang ibigay sa akin ang bagay na ito. Nang marinig iyon ni Woolrich, sinabi niya kay Severin. Halika rito at hayaan mong hawakan kita. Halos mabulunan ni Severin ang kanyang laway at muling tumalon habang sinasabi. Sir. Ano po ang sinusubukan mong gawin? Hindi ba't sinabi mo kanina na isa kang normal na tao? Ngayon ikaw ay. Halika dito at hayaan mong suriin ko ang iyong konstitusyon. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Malungkot ang ekspresyon ni Woolrich habang lumalapit at ipinatong ang kamay sa ulo ni Severin. Ilang segundo pa, binawi niya ang kamay at tumango bilang kasiyahan. Napakahusay na talento, tulad ng inaasahan, at isang konstitusyon na puno ng positibong enerhiya. Nagsasabi ng totoo ang senior ko nang sabihin niyang hahanap siya ng taong may positive energy constitution at pambihirang talento para magmana ng lahat ng kanyang kakayahan. Sinabihan pa niya akong bigyan ng kaunting kayamanan ang taong iyon. Hulaan niya, hindi siya nagsisinungaling pagkatapos ng lahat noong sinabi niyang natagpuan niya ang taong iyon. Biglang napagtanto ni Severin na may kasunduan silang dalawa noon pa man. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagtanong siya ng may pagtataka. Sir, dahil halos magkapatid kayo ng aking master, dapat ay napakataas ng iyong natamo, tama ba? Diretsyong sinabi ni Woolrich. Akala mo ba makukuha mo sa akin ang impormasyong iyon dahil hindi mo matukoy ang antas ng mga natamo ko? Hihihi. Ang kailangan mo lang malaman ay mas mataas ako sa iyong level 1 saint. Kumaibot ng ilang beses ang mga labi ni Severin, dahil ang resulta ay eksaktong inaasahan sa junior ng kanyang amo. Bagamat hindi matukoy ni Severin ang tagumpay ni Woolrich, madaling matukoy ng huli ang kanyang natamo, at iyon ay isang testamento sa karanasan ni Woolrich. Life After Prison. Kabanata 604. Sinabi niya lang, hindi ko ibibigay ang mga ito sa iyo nang walang bayad. Sinabi ni Woolrich. Hindi nakita ni Severin ang pagdating na iyon, lalo na't nakangiti lang si Woolrich kanina. Ang labi niya. Marahas na kumikibot ng ilang beses. Alam kong kailangang may mahuli. Ngumiti si Woolrich at sinabing. Hahaha. Nakikinabang din ito sa iyo. Kapalit ng manual at ng espada, bibigyan kita ng 1 taon para mahanap ang lahat ng mga Hallmasters ng Dracodeus Temple at sanayin sila para maabot ang level 1 Nanogram Warrior Emperor. Kung magtagumpay ka, maaari mong dalhin sila sa akin at tumanggap ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ibinigay sa iyo ngayon. Kasunod ng maikling paghinto, idinagdag ni Woolrich. Siyempre,
kailangan mo pa ring sumama sa akin kahit na mabaygo ka sa bagay na iyon. Hindi sinasabi na ang mga gantimpala ay maaaring hindi kasing ganda ng kung ikaw ay magtagumpay. My goodness! Hindi mo ba iniisip na napakalaking demand na iyon? Nanlaki ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Gusto niya ang reward na iyon. Ang kahirapan sa pagkamit nito ay hindi sa paghahanap ng lahat ng 12 Hallmasters sa loob ng isang taon, ngunit sa pagsasanay sa kanila na magkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa mandirigmang emperador ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nakilala ni Severin sina Larry, Gracie, at Mick, na may antas ng natamo ng isang profound master at hindi man lang malapit sa isang warrior king, pati na sa mandirigmang emperador. Imposibleng makalusot sila sa warrior emperor sa loob lamang ng isang taon. Kung gayon ay hindi ko mapigilan. Makikilala mo pa rin ako kahit na hindi mo pa nahanap ang lahat ng ito, ngunit hindi ka makakakuha ng kasing dami kung nahanap mo silang lahat. Nakangiting sabi ni Watrick. Nakahanap na ako ng Draco Hall, Moss Hall, at Equus Hall, kaya 9 na halls na lang ang pupuntahan. Malamang na hindi ganoon kahirap hanapin ang natitira sa loob ng isang taon, ngunit ang pagpapapasok sa kanila sa Warrior Emperor ay mukhang imposibleng gawain. Wala sa 3 Hallmasters na alam kung nakaabot sa level ng isang Warrior King. Ang isa na may pinakamataas na attainment level ay nakaabot lang sa level 9 Profound Master. Malaki ang agwat niyan at ng Warrior Emperor. Nahihiya nang umiti si Severin, at pagkatapos ay nagpropose. Sir, paano kung ibaba natin ng kaunti ang mga kinakailangan para maabot nila ang level 1 Warrior King? Sinabi ni Woolrich na may mahinang ngiti. Naisip mo ba na ang alchemy manual na ibinigay ko sa iyo ay para paglaruan mo sa iyong librerag oras? Naniniwala ako sa iyong talento, at sigurado akong magtatagumpay ka hanggat maaari mong pinuhin ang ilang alchemical na gamot at gumamit ng mga table tasks upang tulungan silang mapabuti ang kanilang tagumpay. Hindi napigilan ni Severin ang pagiling at sinabing, "Ngunit, sir, ang paghahanap sa kanila ay nangangailangan ng oras. Napagkasunduan ba ng matandang wako ang kahilingang ito sa iyo?" Nanatiling tahimik si Woolrich saglit bago nagsalita. Ang mga kinakailangan ay maaaring bahagyang ibaba, ngunit ang pinakamababa ay isang antas ng 9 na Warrior King. Iyon ay kasing baba nito. Sige. Ngumiti ng pilit si Severin. Sana ay magtagumpay ako sa pagkuha sa kanila sa level 9 Warrior King. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi napigilan ni Severin na ngumiti kay Woolrich at magtanong. Sir, maaari mo bang ibunyag ang ilang mga balita tungkol sa susunod na pagkakataon? Anong uri ng gantimpala ang matatanggap ko? Isang maliit na pagsilip lamang ang magagawa. Ngumiti lang si Woolrich at sinabing, "Hindi ko mabubunyag iyon, munting brat. Pagdating ng oras, maaari kang magtungo sa Mount Ermoni para hanapin ako. Sabihin mo lang sa kanila na hinahanap mo si Woolrich Blouch mula sa Sky Blue Sect. Makakatiyak kang mas malaki ang pabuya kaysa sa natanggap mo ngayon. Talaga. Napakaganda ng nakuha ko ngayon kaya natatakot mas maganda ang susunod na pabuya na iyon na ibibigay mo sa akin. Hindi mo naman hinihila ang binti ko, di ba?" Nagningning ang mga mata ni Severin. Bagamat ang gawaing nauna sa kanya ay magdadala ng matinding pagsisikap, ang gantimpala na matatanggap niya ay masyadong nakatutokso. Tila ang tanging pagpipilian niya ay lumaban ng husto. Napangiti si Woolrich. Siyempre hindi. Sinasabi ko sa iyo ang totoo at walang iba kundi ang totoo. Life After Prison. Kabanata 605. Mayroon pa akong 9 na bulwagan na hahanapin, kaya't sa palagay ko kailangan kong ibigay ang lahat. Hindi napigilan ni Severin na maiyak. Kailangan ko pa ring maghanap ng ilang mga espiritual na halamang gamot at alchemical materials kung hindi ay hindi ako makakagawa ng anumang alchemy. Si Woolrich, gayunpaman, ay muling ngumiti at direktang naglabas ng isang special na singsing, na inihagis niya kay Severin. "Huwag kang mag-alala, naghanda na ako ng maraming materyales para sa iyo. May mga espiritual na halamang pang-espiritual na nasa unang baitang at ikalawang baitang dito, pati na rin ang iba pang mga pandagdag na materyales na maaaring kailanganin mo. Ang tanging bagay na wala doon ay mga pangatlong baitang espiritual na halamang gamot. Kung wala ang mga ito,
hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay sa pag-abot sa layuning iyon, dahil kailangan mong hanapin ang siyam na iba pa para sa pagtitipon ng alchemy. Kinuha ni Severin ang spatial ring, sinilip ang laman nito, at agad na ibinuka ang kanyang bibig sa pagkagulat. Tunay na maraming espiritual na halamang gamot sa loob nito. 200 tangkay ng unang grado na mababang ranggong espiritual na mga halamang gamot ay inilagay sa isang sulok, habang ang isang katulad na bilang ng unang grado na matataas na antas na mga halamang espiritual ay inilagay sa isa pang sulok. Ang pangalawang gradong mga espiritual na damo ay mas maliit sa bilang, sa 100 mga tangkay. Sa kabilang dulo ay ang mga pandagdag na materyales na gagamitin para sa alchemy. Masyado kang mabait at maalalahanin. Hindi maipapahayag ng mga salita kung gaano kita kamahal ngayon. Nasa sabik na sabi ni Severin. Gayunpaman, tinapunan ni Woolrich si Severin ng masamang tingin at sinabing, "Iligtas mo sa akin ang lahat ng pag-ibig na iyan, brat. Wala akong kahit katiting na interes sa iyo." Pagkatapos niyang magsalita, nag-isip siya saglit bago sinabi kay Severin, "Napaka maaasahan mo. Kahit na mayroon akong anak na babae na nagngangalang Gilda, at ang ganda niya parang diwata. Sa tingin ko baka mas mahalin mo siya." Nagpahiwatig na si Woolrich kay Severin sa simula pa lang, ngunit dahil walang ideya ang huli kung anong uri ng kasunduan mayroon sina Woolrich at Hartmut, halos hindi na niya maaninag ang mga sinasabi ni Woolrich noon. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Severin. "Hindi mo ba iniisip na masyado kang mapagbigay? Binigyan mo ako ng napakaraming kayamanan, at ngayon ay inaalay mo rin ang iyong anak na babae. Mukhang hindi ito tama. Ano ang mali dito?" Siya ay isang nasa mahigit 20s na babae na may talento, maganda, at may mas mataas na antas ng tagumpay kumpara sa iyo. Mayroon ka bang ideya kung gaano karaming mga kabataang lalaki ang sumusubok na manligaw sa kanyang puso, ngunit nabigo lamang dahil hindi ako pumayag sa kanila? Ikaw ay isang maswerteng lalaki, alam mo, at gayon paman, mukhang sinasabi mo sa akin. Bumaba ang mukha ni Woolrich, at mukhang medyo galit. Hindi maintindihan ni Severin kung ano ang nangyayari. Iyon ang unang beses niyang nakilala si Woolrich, ngunit kahit papaano ay naramdaman niyang sinusubukan siya ng lalaki na magpakasal. Bukod dito, hindi pa niya nakita si Gilda noon, at wala siyang paraan para sabihin kung nagmalabis si Woolrich. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Severin na ma-curious kay Gilda dahil mas makapangyarihan ito sa kanya sa kabila ng murang edad nito. Sa huli, ngumiti pa rin si Severin ng alanganin at sinabing, "Paumanhin, pero may asawa na ako. Ikaw ay isang mabigat na individual, at ang iyong anak na babae ay kahanga-hanga din. Sigurado ako na hindi niya magugustuhan ng isang lalaking may asawa na tulad ko, kaya dapat na lang natin kalimutan ito." "May asawa ka na." Lubhang madilim ang ekspresyon ni Woolrich, at para bang labis siyang nadismaya kay Severin dahil sa pagkakaroon ng asawa. Makalipas ang ilang segundo, muli siyang nagtanong. "Tayong mga practitioner ay naghahangad na pagbutihin ang ating lakas at tingnan iyon bilang ang pangwakas na layunin sa buhay. Bakit ka nagpakasal sa murang edad? Makakaapekto ito sa iyong mga mata mo." Nahihiya nang umiti si Severin. Ang ilang mga bagay ay hindi maipaliwanag, at sa palagay ko ito lamang ang inilaan ng kapalaran para sa akin. Life After Prison. Kabanata 606. Isang bigla ang naisip si Severin nang itanong niya kay Woolrich. Siya nga pala, mayroon bang mga kayamanan sa mundong ito na maaaring mapabuti ang pisikal na fitness ng isang tao? Sa pamamagitan nito, ang ibig kong sabihin, isang bagay na makakatulong sa isang tao na magkaroon ng tagumpay kahit na sila ay ipinanganak na walang talento. Mayroon bang ganoong mga bagay? Nalaman kaagad ni Woolrich kung bakit ganoon ang gusto ni Severin at sinabi sa kanya. "Gusto mo bang makahanap ng ganoon para sa iyong asawa? Nagpakasal ka ba sa isang ordinaryong babae na walang anumang uri ng tagumpay?" Kumunat ang noo ni Severin sa sagot ni Woolrich. Maraming mga practitioner, lalo na ang mga may mas mataas na kakayahan, ay kadalasang mayroong superiority complex at may posibilidad na minamaliit ang mga ordinaryong tao na walang anumang nakuhang tagumpay. Maihahalin tulad ito sa kung paano minamalas ng mayayaman ang mahihirap.
Kaya naman tila nagulat si Woolrich nang maghinala siya na si Severin ay naghahanap ng gayong mga kayamanan para sa kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay isang hindi kapani-paniwalang talentong practitioner na may mataas na antas ng pagkamit, at mas mainam para sa kanya na pakasalan ang isang babaeng may talento sa tagumpay at halos kasing lakas niya. Sa mata ng mga practitioner, iyon ang magiging ideal na mag-asawa. Tumanggaw si Severin. Oo. Sa totoo lang, ang aking asawa ay talagang walang gaanong nakakamit ngayon, kaya't naghahanap ako ng ganoong bagay upang magkaroon siya ng pagkakataong makalusot at maging isang tunay na practitioner sa hinaharap. Sandaling nag-isip si Severin at pagkatapos ay idinagdag. Naging mabait ka na at binigyan mo ako ng espiritual na sandata sa ika-9 na baitang, at lubos kong pinahahalagahan iyon. Kung maaari mo ring bigyan ako ng isang kayamanan na makakatulong sa isang tao na mapabuti ang kanilang konstitusyon, kung gayon higit akong magpapasalamat sa iyo para sa iyong kagandahang loob. Napangiti si Woolrich, at sinabi kay Severin. Wala akong ganoon ngayon, sa kasamaang palad, ngunit alam kong may ganoong bagay, at alam ko rin kung saan natin ito mahahanap. Talaga. Nang marinig iyon ni Severin, agad na nagningning ang kanyang mga mata at sinabi niya kay Woolrich. Saan iyon makikita? Sabihin mo sa akin at hahanapin ko. Hihihi. Huwag ka na mag-abala. Sayang ang oras mo kung gagawin mo, dahil sa sobrang higpit ng schedule mo. Paano mo matatapos ang gawaing ipinagkatiwala ko sa iyo kung gugulin mo ang iyong oras sa kayamanang iyon? Tumawa si Woolrich at sinabi kay Severin. Maaari kitang tulungan na mahanap ito. Kapag dinala mo ang lahat ng 12 Hallmasters para salubungin ako 1 taon mula ngayon, maaari mo ring isama ang iyong asawa. Ibibigay ko sa iyo ang kayamanan. Salamat, sir. Masyado kang mabait. Hindi ko alam kung paano kita gagantihan. Tuwang-tuwa si Severin anupat nawalan siya ng mga salita kung paano magpasalamat sa kabilang partido at naisapak lamang ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Pagkatapos marinig iyon, sinabi ni Woolrich. Huwag kang mabahala. Magkakaroon ka ng pagkakataong gantihan ako. Paano kung pumayag kang tulungan ako sa isa sa aking mga kahilingan? Ipapaalam ko sa iyo kung kailan mo ito gagawin, at dapat mong sundin ito sa lahat ng bagay. Makatarungan ba iyon? Sumang-ayon si Severin nang hindi nag-iisip at itinaas ang kanyang kamay upang aipangako ang kanyang panunumpa. Sabihin ang salita at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tumulong, hanggat hindi mo ako tuturuan na pumatay ng sinuman, gumawa ng panununog, o gumawa ng anumang bagay na labag sa mga batas ng langit. Hahaha. Hindi ko pa masyadong napag-iisipan ang bagay na iyan. Pero gayunpaman, naayos na iyon. Tawa ng tawa si Woolrich. Huwag kalimutan ang pangakong ginawa mo ngayon. Tayong mga practitioner ay dapat laging tumiyupad sa ating salita. Tinapik ni Severin ang kanyang dibdib at sinigurado. Tiyakin na ako ay isang tao sa aking salita. Life After Prison. Kabanata 607. Ang panata ni Severin ay nagparamdam kay Woolrich na parang kalahating tapos na ang trabaho. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya kay Severin. Siya nga pala, pumunta ka 2 o 3 araw bago ang ika-15 Agosto ng susunod na taon. Huwag kang magpahuli, kung hindi, baka mawala na lang ang gantimpala na ipinangako ko sa iyo. Pagkatapos ay huminto si Woolrich bago idinagdag. Basta dadalhin mo ang 12 Hallmasters dito gaya ng hiniling ko, lahat sila ay may kapalit din. Lalong nasabik si Severin pagkarinig yun at agad na kinuyam ang mga kamay habang sinasabi. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makumplito ang gawaing ito, higit pa kapag naging napakabait mo sa akin. Napangiti si Woolrich at sinabing. Hihihi. Isa lang ang senior ko, at ikaw lang ang apprentice niya. Tama lang na tratuhin kita ng maayos, lalo na't bihira ang mga henyo na tulad mo. Swertihin ka sana, at sana makumplito mo ito kaagad. Bumangon si Woolrich at pinaalalahanan si Severin. Nga pala, ang espadang ibinigay ko sa iyo ay hindi lamang ika-9 na baitang na espiritual na sandata, ngunit isang lumilipad na tebak. Direkta itong lumilipad,
At makokontrol mo ito sa pamamagitan ng pagpasok ng ilan sa iyong espiritual na enerhiya at espiritual na lakas dito. Magiging mas mabilis ang paglalakbay kung gagamitin mo ito sa halip na lumipad ng normal. Ngunit huwag mo lang itong ilabas sa isang kapritsyo, kung hindi, baka magselos ang ilang tao sa iyo kapag nakita ka nilang kasama nito. Baka malagay ka sa gulo kung makakatagpo ka ng mas malakas kaysa sa iyo. Salamat sa paalala. Naiintindihan ko. Puno ng ngiti ang mukha ni Severin. Hindi niya inaasahan na ang sandata na ibinigay ni Woolrich ay magagamit hindi lamang sa pag-atake, kundi bilang isang paraan ng transportasyon. Iyon ay gagawing mas mahalaga. Lumingon si Woolrich, tumingin kay Severin na may bahagyang komplikadong ekspresyon, at sinabing, "Magkita tayong muli sa 1 taon." Pagkatapos ay lumipad siya ng diretso at nawala sa gabi. Nagulat pa rin ako na lumilipad na espada ito. Hahaha. Ang galing. Pagkaalis ni Woolrich, iwinagayway ni Severin ang kanyang palad at muling inilabas ang lumilipad na espada. Naglagay siya ng isang patak ng kanyang dugo dito upang ipaalam dito na siya ang may-ari nito, at hindi nagtagal ay nalaman niya ang pangalan nito ang Bloodfiend Sword. Ito ay isang pangalan na puno ng karakter at pagiging dominante. Nang i-channel niya ang ilang espiritual na enerhiya sa espada, isang nakakatakot na pagbabago-bago ang naganap at isang bahagyang kakaibang pagsabog ng pulang ilaw ng dugo ang bumaril, katulad ng iminumungkahi ng pangalan nito. Pagkatapos ay inilunsad niya ang espada pasulong, na naging sanhi ng paglaki nito. Pagkatapos ay tumalon si Severin dito at tumayo sa talam. "Lumaki ka. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang maaari mong makuha." Bahagyang ngumiti si Severin habang tinuturuan niya kasama ng kanyang mga iniisip. Ang lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa pagkatapos ay patuloy na lumaki at lumalaki, at umabot ito sa mga limitasyon kapag ito ay naging sapat na para sa 1,000 o higit pang mga tao na tumayo dito. Sinubukan noon ni Severin na sumakay dito at lumipad, ngunit doon niya natuklasan na bumaba ang bilis nito sa paglipad. Maaari itong lumipad ng mas mabilis at kumonsumo ng mas kaunting espiritual na enerhiya kapag ito ay maliit, habang ang bilis ng pagkonsumo nito ng espiritual na enerhiya ay malinaw na mas mabilis sa pagtaas ng laki. Nang masanay na si Severin, binawasan niya ang lumilipad na espada hanggang sa kahabaan ng taas ng kanyang katawan at umupo sa talam bago ito inutusang lumipad patungo sa direksyon ni Lupol na may iniisip lang. Hindi nag-alala si Severin na baka mapansin siya ng sinuman dahil sa dalawang salik. Walang ibang practitioner na lumilipad sa dagat dahil gabi na, at sa pangkalahatan ay wala siyang dapat ikatakot dahil sa kung gaano kalakas ang antas ng kanyang pagkamit. Di nagtagal. Narating ni Severin ang kagubatan kung saan siya nanghuli ng mahahalagang bagay kanina. Sinulyapan niya ang kagubatan sa ibaba, sumakay sa kanyang lumilipad na espada, at nagpatuloy sa paglipad sa ibabaw ng bundok hanggang sa marating niya ang pasukan ng Lupol. Nang makalabas na siya sa Lupol, dumaong siya sa isang disyerto na lugar na malayo sa lungsod, at inalis ang kanyang espada bago naglakad pabalik sa lungsod na naglalakad. Life After Prison. Kabanata 608. Nang dumating si Severin sa lungsod, pumunta siya sa isang restoran upang kumuha ng pagkain at pagkatapos ay bumalik sa hotel kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan. Nakakuha siya ng silid, nanatili doon, at nagplanong bumalik sa Brookbourne kinaumagahan. Bumalik sa Brookbourne, dayan at nakabalik na sa Dragon Lake Vista mula sa Shanahan. Pagpasok pa lang nila sa harapan, nakita nila ang napakaraming sasakyan na nakaparada pababa ng bundok. Isang grupo ng mga tao ang lumabas sa sasakyan, at ang kanilang pinuno ay walang iba kundi si Medi, na umabot sa 3 ranggo ng Warrior King. "Nandito na tayo," sabi niya habang dinadala niya ang 12 tao sa villa at agad na pumasok. "Ma'am, dalhin mo sa bahay ang iyong mga biyenan at ang iyong anak na babae." Sa paghusga sa kanilang mga pagpaslang na ekspresyon, ang mga taong ito ay gustong pumatay. Agad na sabi ni Wendy kay Dayan matapos makita ang mga pumasok. "Sige. Mag-ingat kayong lahat." Naunawaan ni Dayan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon nang makita niya ang grupo at agad na tumakbo papasok sa bahay kasama sina Celine, Maurice, at Judith. Pagkatapos ay sinigurado niyang isasara ang pinto. "Hahaha. Akala mo makakatakas ka." Natawa si Medi nang makita iyon.
Agad namang sumugod ang mga lalaking bodyguard na kinuha ni Severin para tumabi kay Wendy at sa mga babae. Tumingin si Lily sa kanila at sinabing, "Tumayo ka at bantayan ang pinto. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataong pumasok kaagad. Haharapin namin ang mga lalaking iyon dito." Alam ng mga lalaking bodyguard kung gaano kalakas si Lily at ang girl group nito, kaya agad silang tumago at sabay na tumakbo para bantayan ang pinto. Pagkatapos ay tinanong ni Abigail ang 12-12 ng mga pag-alit na lalaki sa harap nila. "Sino kayo?" "Hahaha. Hindi ko inaasahan na may 6 na magagandang babae ang nandito." Si Severin ay dapat mag-enjoy ng husto sa kanyang buhay kasama ang mga maiinit at sexing bodyguard na ito na nagtatrabaho para sa kanya. Hindi masama. Hindi masama sa lahat. Mukhang magiging masaya tayo mamaya, mga kasama. Hindi napigilan ni Medi ang pagtawa. Tinitigan niya si Abigail at ang grupo nito na parang butcher na naghihintay ng katay ng tupa. Malamig na sabi ni Yuni, ang babaeng maikli ang buhok, kay Medi. "Nakalimutan mo na ba kung para saan tayo nandito, Medi? Nandito tayo para ipaghiganti ang mga kasama natin sa slasher gang. Sa nakikita ko, dapat patayin ang mga babaeng ito. Huwag tayong pabaya ngayon." Agad na sumagot si Medi. "Alam kong ang layunin natin ay maghiganti, ngunit nakakapanghinayang na patayin sila. Wala silang kapangyarihang lumaban kapag napinsala natin sila ng husto mamaya. Maaari tayong palaging makipaglaro sa kanila ng kaunti bago sila patayin. Hindi ito makakaapekto sa ating mga plano para sa paghihiganti." Nang matapos niya iyon, hindi niya naiwasang haplasan ang bigot niya habang sinasabi sa kanila. Mas maganda ba ang babae ni Severin kaysa sa 6 na babaeng ito? Kanina ko lang siya nakita sa likod, at parang ang ganda niya. Sayang naman at hindi ko siya nakita sa harapan. Tatawagan ko siyang dibs kung napaka-stunner niya. Life After Prison. Kabanata 609. Bakit hindi ako nagtataka na ang lahat ng mga tao ni Cherrydom ay isang grupo ng mga walang kwentang pervert? Naikuyom ni Abigail ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi matapos marinig ang maalay na intensyon ni Medi. "Oo, labanan mo sila ng todo, mga babae. Mga hayop sila na dapat ibagsak." Pinandilatan ni Bailey ang mga lalaking nasa harapan niya na may kisap mata sa kanyang mga mata. "Hihihi. Sinabi sa akin na si Severin ay isang napakalakas na tao, ngunit wala siya ngayon, siya ba? Ang mga bodyguard niya na ito ay magiging madaling pilitin kung gayon." Tumawa si Medi, humakbang pasulong, at ikinuyom ang kanyang kamao upang ipakita ang espiritual na enerhiya sa kanyang palad. Ito ay malakas, at ito ay nagiba-iba rin ng marahas. Kahanga-hanga ang kanyang natamo. Hindi ko akalain na magiging level 3 warrior king siya. Madali namang hinusgahan ni Wendy ang natamo ni Medi matapos bigyang pansin ang pabago-bago ng aura ng partido. Pagkatapos ay tame time niyang sinabi, "Ipaubaya mo sa akin ang isang ito. Kaya mong harapin ang iba." "Oo naman." Nagpalitan ng tingin sina Bailey, Lily, at ang iba pa bago tumango. "Hahaha. Ipakita mo sa akin kung gaano kakagaling, miss." Tumawa ng mapakla si Medi at sumugod kay Wendy sa isang iglap. Naikuyom ni Wendy ang kanyang kamao, at sinuntok ang atake ng kalaban, na nagpalipad kay Medi. Isang pagtataka ang lumitaw sa mga mata ni Medi. Ang antas ng 3 mandirigmang hari na tulad niya ay kakaunti at malayo sa pagitan, ngunit ang kanyang pag-atake ay napakabilis na tinanggihan ng isang bodyguard lamang. Alam niya sa suntok na iyon na dahado siya doon. Kalokohan. Ang babaeng ito ay level 4 warrior king. Imposible ito. Paano siya mas malakas kaysa sa akin? Bakit ang isang malakas na tao ay handang magtrabaho bilang bodyguard? Paulit-ulit na umiling si Medi, at nagsimula ring magbago ang kanyang pananaw sa mundo. Kung tutuusin, naniniwala siya na ang sinumang warrior king na makakatagpo niya sa isang lungsod na kasing liit ng Brookborn ay magiging level 1 lang sa pinakamadaling paraan, at madali niyang haharapin ang mga ito. Bahagi rin iyon ng dahilan kung bakit siya ay isang level 3 warrior king, ay hindi man lang sineseryoso si Wendy, lalo na dahil napakaraming malalakas na lalaki ang kanyang dinala. "Huwag kang mag-alala, Medi. Mayroon ka sa amin, hindi ba?
Baka mas makapangyarihan ang babaeng ito kaysa sa iba, kaya itigil mo na lang muna siya habang haharapin muna natin ang iba. Papahiramin ka namin kapag tapos na kami, at magiging isang piraso ng cake na haharapin siya. Ngumisi ng masama ang isang matandang lalaki. Sige. Labanan mo sila. Malamig na ngumiti si Medi. Naniniwala siya na hindi siya magkakaroon ng anumang problema dahil sa lahat ng malalakas na lalaki na dinala niya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto nila kung gaano kakilakilabot ang 6 na babae sa harap nila sa sandaling sila ay sumugod. Ang mga babae ay pawang mga warrior king, at bagamat si Wendy lang ang nasa level 4, ang iba pang 5 babae ay nasa level 3. Ang 2 level 1 warrior king ay pinatay matapos ang isang napakaikling palitan ng suntok, habang ang kanilang malalim na master sa antas 8 at 9 ay pinugutan ng ulo sa loob ng ilang segundo. Hindi. Imposible ito. Hindi ito maaaring mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, at nahiga si Medi sa lupa na may dugong lumalabas sa sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan pagkatapos niyang magpumiglas na bumangon. Life After Prison. Kabanata 610. Patawarin mo ako, pakiusap. Nangangako ako na hindi na ako gagawa ng gulo dito. Nagngangalit si Medi sa takot, dahil iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang banta ng kamatayan pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa at nagsimulang yumoko sa kanila. Ngumisi si Wendy. Sa tingin mo ba madali ka lang naming pakakawalan kapag ikaw at ang iyong grupo ng mga scum ay pumunta sa Dracodome mula sa Cherrydome para manggulo? Ano ang gagawin mo sa amin? Mga tanga. Humajejek si Lily. Hindi ka ba naging matigas kanina? Naaalala kong may sinabi ka tungkol sa paghuli sa amin at paggawa ng lahat ng uri ng hindi masabi na mga bagay sa amin. Mukhang matapang ka kanina. Saan nawala lahat ng katapangan na iyon? Patayin natin siya sa halip na sayangin natin ang ating hininga sa kanya. Humakbang si Bailey at dire-diretsong sinipa ang dibdib ni Medi. Isang malakas na kalabog ang narinig habang lumipad siya ng ilang metro palayo at ilang beses na kumikibot sa lupa bago tuluyang nawalan ng hininga. Medyo mataas ang kanilang natamo, at ang mga warrior king na iyon ay nagsusuot din ng mga special ring. Tingnan natin kung may makukuha tayong interesante sa kanila. Mungkahi ni Wendy pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige. Maghati-hati tayong lahat pagkatapos. Hihihi. Nagningning ang mga mata ni Abigail pagkatapos niyang marinig iyon. Gayunpaman, sumimangot si Naomi. Hindi ka dapat nagmamadaling patayin siya kanina. Takot na takot siya sa kamatayan kanina kaya dapat gumawa kami ng paraan para makakuha ng impormasyon mula sa kanya bago siya patayin. Pero ginagalit niya ako. Hindi ko mapigilan. Nahihiyang ngumiti si Bailey. Seryosong sabi ni Naomi. Wala dito si Master, at hindi natin alam kung kailan siya babalik. Ang mga taong ito ay may mas mataas na natamo kumpara sa mga nakatagpo natin noong nakaraan, at malinaw na may higit pa sa slasher gang na ito. Nag-aalala ako na isa sila sa mga big shots sa Cherrydome. Huminto sandali si Naomi bago nagpatuloy. Nagpadala sila ng napakaraming makapangyarihang mandirigma dito, at nagawa nating patayin silang lahat. Ngunit ang susunod na batch ng mga taong ipapadala nila ay tiyak na mas malakas kaysa sa batch na ito. Natatakot ako na baka hindi natin sila mahawakan kung wala ang master. Tumanggaw si Lily nang mapagtanto niya ang kaseryosohan ng bagay na iyon. Hindi ko akalain na 5 warrior king ang kasama sa grupong ito ng mga tao. Sa kabutihang palad para sa atin, ang taong may pinakamataas na tagumpay ay nasa level 3 lang. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalakas ang slasher gang. Matapos nilang kunin ang gusto nila sa nakawan, inutusan nila ang mga lalaking bodyguard na itapon ang mga bangkay. Sa wakas ay lumabas si Diane at sinabing, Lily, Wendy, salamat sa iyo at sa mga babae na ligtas kami. Nakangiting ngumiti si Lily at sinabing, ito ang trabaho namin, ma'am. Mataas ang kakayahan ng mga taong iyon, at ang pangunahing inaalala namin ngayon ay baka magpadala sila ng mas makapangyarihang mga tao dito sa hinaharap. Dapat mong ipaalam sa iyong asawa ang nangyari kaya sana ay bumalik siya kaagad. Tumanggaw si Diane. Naiintindihan ko. Lahat, huwag kayong mag-alala.
Tatawagan ko siya. Sigurado akong pagod na kayong lahat ngayon, kaya siguraduhing matulog ng maaga. Gabi na rin. Pagkaakyat ni Dayan para maligo, humiga siya sa kama at tinawag si Severin. Hoy, honey. Hindi mo man lang ako tinawagan nitong mga nakaraang araw, kaya bakit bigla mong naisip ang tawagan ako ngayong gabi? Matutulog na sana si Severin nang matanggap niya ang tawag ni Dayan. Tapos ngumiti siya at sinabing, medyo na-miss mo ba ako dahil August Fest na? Sumagot si Dayan. Ikaw. Na-miss ko. Pakiusap. Hindi kita tinawagan nitong mga nakaraang araw dahil nag-aalala akong maabla kita, pero kailangan kitang tawagan ngayong gabi dahil may kailangan akong sabihin sa iyo. May isa pang grupo ng mga tao mula sa Cherry Dome ang dumating para patayin kami kaninang gabi. Sinabi ni Lily at ng iba pa na mayroong 5 mga Warrior King sa loob ng pangkat na dumating, at ang isa sa kanila ay umabot sa 3 antas. Kahit na nagawang patayin ng mga batang babae ang mga taong ganid na iyon, medyo nag-aalala sila na baka magpadala ng mas malalakas na Warrior King para ay target tayo sa hinaharap. Gusto ni Lily na tawagan kita at tanungin kung kailan ka babalik. Ang slasher gang ay nanliligaw sa kamatayan. Hindi napigilan ni Severin na makuyam ang mga kamao nang marinig ang sinabi ni Dayan. Pagkatapos ay tiniyak niya sa kanya. Huwag kang mag-alala, honey. Pabalik na ako, at malamang nakauwi na ako kinabukasan kung ang lahat ay mapupunta sa plano. Dumating sila dito mula sa napakalayong lugar, at naniniwala ako na hindi sila maglalakas loob na ipadala ang kanilang mga tauhan dito pagkatapos na maranasan ang pagkawala ng napakaraming pinakamalakas na miyembro nila.